Ulat panahon po tayo kung saan makakaranas nga po ng pag-ulan ang malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw po yan dahil sa epekto po ng bagyong Ada at Amihan. Balikan natin si Gab Villegas sa update live. Gab. Ayan, bahagya pang lumakas ang Tropical Depression Ada habang ito ay nasa Philippine Sea. Sa pinakauling bulletin ng Pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression Ada sa layang 385 km per hour o 385 km silagang-silangan ng Hinatuan, Surigao del Norte, Surigao del Sur o sa layang 465 km silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay may lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na aabot sa 70 km per hour. Kumikilos ang Tropical Depression Ada pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Sorsogon, southeastern portion ng Albay, northeastern Samar, Eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Makakaranas ng malakas na hangin dulot ng northeast monsoon na pinalakas pa ng Tropical Depression Ada ngayong araw, ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern at eastern mainland ng Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, malaking bahagi ng Calabarzon, Lubang Islands, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region at Central Visayas. Para bigyan tayo ng karagdagan pang detalye kaugnay nitong Tropical Depression Ada ay makakapanayam natin ng live si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Sir, magandang umaga po. Unang tanong po natin, ano po ang magiging forecast track ng bagyo at may posibilidad po ba na tumama ito sa lupa itong Tropical Depression Ada? Good news po dahil mas bumaba na yung tsansa na mag-landfall pa itong si Bagyong Ada. Yung ating latest forecast track ay by Saturday o Sunday na ito pinakamalapit sa ating kalupaan dito sa pagitan ng Eastern Visayas at sa Bicol Region. At yung babaybay niya ay northwestward direction hanggang Sunday pero by Monday ay magno-northeastward direction na ito papalayo sa ating kalupaan. Yung mga maaapektuang lugar, mainly ay yung Eastern Visayas at ganoon din naman yung island ng ang Manila nitong epekto ng tropical depression Ada. Ano rin po yung iba po pong mga lugar dito sa Luzon, ano rin po yung mararanasan din po nilang lagay ng panahon? Mainly sa Bicol Region, magiging maulap at nandyan yung mga pag-ulan na ating, actually may nakataas na tayo na weather advisory, yan yung mga pag-ulan na at least 50 millimeters. Posible dyan yung mga localized na floodings. At when it comes to Metro Manila naman, ang magiging epekto nito ay magiging maulap ang ating kalangitan, pero yung tsansa ng mga pag-ulan ay nandun din. Pero hindi naman ito yung tipo na pag-ulan na magdudulot ng mga malawakang pagbaha. Ayan sir, panghuli na lamang po. Meron pa po ba tayong inaasahan na darating or ilan po yung bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility at meron po ba tayong minomonitor na sama ng panahon sa labas po ng PAR? Sa ating forecast for January, posibleng 0 to 1. And yung 1, ito na po yun, si Bagyong Ada. At sa kasalukuyan, after nito, ay base sa ating TC threat potential, may mababang chance na muling mag-form. Pero nananatili na posible na hindi naman ito magtuloy throughout the January. Ayan sir, maraming salamat po. Yan po si Pag-asa Weather Specialist John Manalo at mamaya pong alas 11 ng umaga ay maglalabas muli ang Pag-asa ng panibagong weather bulletin. At yan muna ang update mula rito sa Pag-asa sa Quezon City. Balik sa Idean. Maraming salamat, Gab Villegas.